So hello guys, welcome to my video for today. So ito gawa lang ako ulit ng maikling video. So yung gagawin kong topic ngayon about ulit sa Iglesia ni Cristo, kung bakit sila hindi tumatanggap ng lagay or suhol or ng pera sa mga politiko. Ito yung katotohanan. Ito na yung part 2. So ito, nag-ano lang din ako kasi napatunayan ko naman talaga yan na hindi talaga tumatanggap ang Iglesia ng pera galing sa mga politiko. Isa na yung patunay dati yung sinabi ni BBM at saka yung BBM ni PRRD ni dating President Rodrigo Roa Duterte na hindi mo talaga kayang suhulan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Totoo yung sinabi niya, hindi mo basta-basta malalagay niyan. Kasi kung meron man tumanggap ng pera o lagay sa mga politiko, ititiwalag yan ng Iglesia ni Cristo. Automatic yan, basta may i-report mo na sa Iglesia ni Cristo yan. Kasi ako talaga, kaya ako nasasabi ito, kung bakit ko naipapaliwanag din to, based na rin sa aking experience yan, kasi sabi ko nga sa inyo, dati akong Iglesia ni Cristo, handog ako sa Iglesia ni Cristo, at nabautismuhan din ako sa Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon, yung nanay ko, Iglesia ni Cristo pa rin eh. So may personal lang din ako na dahilan kung bakit ako natiwalag sa Iglesia ni Cristo. Ito na yung part 2 ng aking video, kung bakit hindi sila nalalagayan. So, alam niyo kung bakit hindi sila tumatanggap ng pera sa mga politiko? Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi nila kailangan yung pera ng politiko. Unang-una, bawal na bawal talaga yan sa Iglesia ni Cristo na tumanggap ka ng lagay sa mga politiko o pera o suhol. Isa sa number 1 na aral yan ng Iglesia ni Cristo. Ang pwede lang dyan na yung mag-abuloy ka pag sumamba, yun. Pag sumamba ka, yan. Pwede yan, abuloy. Tayong handugan, pasalamat. Yan, pwede yan kasi naayon yan sa Biblia. Na yan na dapat gamitin sa pagpapalaganap at pagpapalawak ng Iglesia ni Cristo at pagpapatayo ng mga kapilya na nangyayari naman ngayon. Na yun naman talagang utos ng Panginoong Diyos na nakalagay sa Bible no, na ipapatayo niya ang kanyang iglesia. Na dapat magpatayo ng maayos na kapilya ng iglesia. At saka pangalawa, paano magbibigay ng pera ang mga politiko sa Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo ngayon tumutulong sa government eh. Tingnan mo pag nagkaroon ng baha, mga kalamidad. Isa na ngayon ang Iglesia ni Cristo na nagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Alam mo kung saan nagamit yun? Yun yung pera ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung di ako magkamali, yung parang lingap sa mamamayan. Kaya napaka-imposible talagang manghingi ng pera ang iglesia, lalo na si Kamanalo, na sinasabi ng iba na nababayaran si Kamanalo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Tanggalin natin sa utak natin yun. Ang iglesia, sabi ko nga sa iyo, yung iglesia mismo ang tumutulong. Tingnan mo na nga lang nung pandemic eh. Pinagamit at pinahiram ng Iglesia ni Cristo yung Philippine Arena. Kaya nga tingnan mo, nagpasalamat nun si PRRD nun eh. Laking pasalamat niya sa Iglesia ni Cristo. At saka tingnan mo, ginawang envoy dati ni President Rodrigo Roa Duterte parang sa ibang bansa yata, OFW, parang OFW envoy, kapatid na Eduardo B. Manalo. Kasi kung di ako magkamali, nasa 140 to 150 na bansa na, mahigit ang may kapilya ng iglesia o ng Iglesia ni Cristo na kumalat na sa buong mundo, na naipalaganap din sa ibang bansa. 150 plus yata yun kung hindi ako nagkakamali. Kaya tingnan mo, isang politiko, mayroon ka bang natanong sa mga politiko na yan na yung mga hindi napasyahan at yung mga hindi nanalo, may narinig ba kayo sa mga politiko na binayaran nila ang Iglesia ni Cristo? Wala, kasi wala talaga sila. Hindi nila kayang bayaran ng Iglesia ni Cristo at hindi ang aral ng Iglesia ni Cristo. Yan ang katotohanan dyan. Kaya yung mga nagsusubok na bayaran o suhulan ang Iglesia, huwag nyo nang gawin kasi mabibigo lang kayo kasi hindi talaga tumatanggap ng lagay ang Iglesia ni Cristo kasi masama yan. Bawal yan sa Iglesia ni Cristo. Bawal na bawal yan. Kasi yun nga, yung sinabi ko sa inyo, uulitin ko ulit, ang iglesia ang tumutulong sa government ngayon, hindi ang iglesia ang tinutulungan ng gobyerno. Kasi ang pera ng iglesia, pera yan na nanggagaling sa mga kaanib. At saka yung mga businessman na kaanib, yun din mga kaanib din, di ba? Isa rin sila sa mga nagbibigay ng tax sa Philippine government.
Ang iglesia, ang kaanib lang pinagkukuhanan, pero ang Philippine government, lahat eh. Kahit anong religion, nakukuhanan nila kasi yung mga miyembro nila kasali sa mga tax, sa mga ano, kung ano mga pinapairal ng batas ng nasa gobyerno. At saka pangalawa, yung sinasabi nila na ang pera napupunta sa mga manalo, sa mga ministro, hindi totoo yun. Mali yun, tanggalin natin sa utak natin yun kasi ang pera ng iglesia ay para sa iglesia ni Cristo. Ito ay ginagamit yun para magpatayo ng mga kapilya, yung kagaya ng sinabi ko sa inyo. Sa mga ministro na yon, sa mga ministro naman o manggagawa, may binibigay talaga na tulong ang iglesia ni Cristo. Tulong ang tawag dun eh. Kumbaga sa labas, sahod ang tawag, pero sa iglesia, tulong. Kasi kung di mo na bibigyan ng tulong yung mga ministro, sahod or alawas, saan kukuha ng ikabubuhay yun? Marami rin ang ginagawa ng mga ministro. Ilang lokal kuminsan yung pinupuntahan nila. Kasi kuminsan yung hindi lang sila napupunta sa mga nadidestinuhan nila, kuminsan umaattend din sila sa ibang lokal para mga siwa ng pagsamba. Kaya kung yung mga nagsasabi na napupunta sa mga manalong pera ng iglesia, maling-mali kayo doon. Kaya tingnan mo ngayon, nagagamit ng mga kapatid yung mga pinatayo ng iglesia ni Cristo, milyon-milyon. Ang pera, bilyon ang mga ginagamit nila. Grabing tibay yung mga kapilya na pinapatayo ng iglesia ni Cristo. So, paano ba yan guys? Hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys.